po. Good afternoon na mga kababayan. Ma'am sir, this is Jam, the Filipino channel. Ang inyong pong lingkod. So today is March 16, 2026. At tayo ngayon ay pupunta dyan sa may Rojas Street Subdivision sa may Banabasan, Mateo, Rizal. At dadalhin po natin yan sa may wait lang ha. Sort and Light Play and Learn sa may Congressional Avenue po yan. Pasong Tamo Tandang Zora, Tandang Sora, Quezon City. Okay, magbabalik. At ang mura, Tandang Sora nasa Rizal, sa Mateo Rizal 188. Ang mura naman, grabe naman yan. Ang mahal-mahal ng gasolina, tapos ang mura-mura ng pamasahe. At nasaan ang hostesya? Anong kikitain namin dyan? Company lang kumikita. Ay nako. Ayan, so magbabalik po tayo mamaya konti po. Pag hanap po natin sila. Kung sino yung mayaman, mas sila pa yung kumikita eh. Ay, yan ang malupit na katotohanan. Okay, so magbabalik po tayo mamaya konti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization, so government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Samantala, makinig tayo ng mga nagbabagong balita. Huwag na lang. Magbabalik na lang po tayo mamayang konti pa pag nakuha na po natin sila. Sige, makinig tayo. Kaya hindi na rin malinis yung mga business owners na umaangal din at nahihirapan kasi sila ang sumasagot din nun, di ba? Yung kinakagat na yun. Kaya parang ang nangyayari ay natututo tayo na on a regular basis na parang walang protection na nakakapaglamang ka ng kapwa, di ba? Sabi niya, Estrella Garcia sa Japan noon pa man ay may mental health disability bago nga nila nakakabuso pa. Yun ang nakakalungkot. Pero ano naman yung mga common misconceptions? Ang liit-liit na nga ng kalsada, magpapark pa sa kalsada, ano? Ay magagawa. Ganyan sila eh. Saka ganun ang gobyerno. Kung saan yung kinakailangan talagang anuhin, wala tayo magagawa dyan. Sa mga maliliit na kalsada, hinahayaan nila, di ba? Pero tingnan nyo, yung mga malalaking kalsada, doon sila record ng record. Nasa nung hostisya. Doon hindi naman nakaka-traffic yung mga nagpa-park. Na kung tutusin, bawal nga din. Pero ibig ko lang bang sabihin, kung doon sa maluwag na kalsada na kaya nilang gano'n, dahil sinasabi nilang Marley Highway nga daw, ay hindi naman nagka-traffic. Pero okay, maganda nga yun talaga para maluwag. Kung doon magagawa, maluwag ay nakakapag ano. Pero dito sa mga maliliit na lugar, bakit kaya hindi magawa? Mga maliliit na kalsada ay nagka-traffic din. Nasabihin na hindi talaga daanan. Hindi yan, marami kaming dumadaan at nakaka-traffic din yan. Eh paano kung may emergency, di ba? Hindi makakausad agad-agad yung mga emergency equipments or vehicles, di ba? Ayan, opinion ko lang yan. I stand to be corrected. Yung may lang tayo sa dulo, yung nakakalikat ng tao, hindi namin na-realize na hindi yung maganda yung pagkakasabi, di ba? That's true. With people living with mental or any physical challenges o yung mga tao, hindi they are, lumalaban ng patas yun eh. They also want to move forward sa buhay nila. So, yung konting tulong na lang natin, and it arrives, may batas tayo dyan. So, yung mga mental illnesses natin, ay may biological, psychological, and social factors. Comparable with physical condition, ganun din eh. May limitation din. So, may effect ito sa ating brain functioning. Physical din siya in a sense, kasi nga may brain structure na affected or mga brain chemicals, hindi lang natin makikita. Kaya kahit invisible, tunay itong kondisyon na nangangailangan ng support na gamot. So, yung ating PWD benefits, yung 20%, malaking tulong yun sa pagpapasyal sa pagbili ng gamot ay yung mga pang-araw-araw
let us not discriminate naman. And yun nga, Kung ginagano ito, magaling naman daw ang maapektuhan na talagang mamulubi ang kanilang oil prices ng mga pangyayari sa Middle East. Nais ito na makatulong bawasan ang gastos sa fuel ng mga motorista na umaasa rito sa kanilang pang-araw-araw na kabuhayan. Kasado na ang pamamahagi ng 5,000 pisong ayuda ng Department of Social Welfare Development o DSWD sa mga tricycle driver sa 30 payout sites sa Metro Manila bukas alas 6 ng umaga. Person Assistant Secretary Irene Dumlao, para mabigyan ng ayuda, kailangang nasa listahan na isinumite ng lokal na pamahalaan sa DSWD at sertifikado ng Local Chief Executive. Ang listahan ng LGU na isinumite sa DSWD ay nabuo sa pamagitan ng pakikipag-ugnayan sa mga SOTA o asosasyon. Presidential Communications Office ipinaliwanag ang mga barbed wire fence na nakapark sa labas na ipapasok ng Malacanang Complex. Detalye mula kay Chief State Tuesday. Sinagot ng Malacanang kapag lumabas sa social media na naka-heightened alert umano ang seguridad sa Malacanang. Ito ay matapos lumabas sa ilang mga balita ang larawan ng mga barbed wire fence sa mga gate ng Malacanang Complex. Sinabi ni Palace Press Officer at Presidential Communications Office Undersecretary Attorney Claire Castro na bahagi lamang ito ng security exercise ng mga pulis para subukan ang operational readiness ng mga personnel at mga unit. Itong mga barbed wire fence na ito, sadyang matagal na nakaposisyon yan sa gilid ng gate papasok ng palasyo sa May Solano Street at Argenti Gate. Inilalagay ito sa labas ng gate. Thank you so much and congratulations sa UCP Belen and UCP Mildred. Thank you so much. Thank you so much po. Maraming salamat. Hanggang sa susunod. Ayan mga kaibigan, UCP Belen Sabalas ng Rotary Club of Imus Independencia, ating mga partner at UCP Mildred Bernardo, UCP ng Rotary Club of Tagaytay. Sandali po lamang. Malakas na makinig dahil mamimigay na muli kami ito ang pakikinig sa Teaser H Radio, Teaser H TV, at Teaser H Online. Dahil kapag malakas ang kaya nakikinig sa Teaser H, malakas rin ang chance na manalo ng 1,000 pesos at MX3. Sa Malakas Promo kasama ang MX3. Abangan ang aming Malakas team sa inyong mga lugar. Malakas Promo kasama ang MX3. Ito ako, eto na, nasa Barangay San Dionisio, Parañaque City ang ating Malakas Promo kasama ang MX3, RH27, Noche Kakas, Noche. Yun, tuloy yan, live tayo ngayon, dito pa tayo, Kanay-Nay, Alisu, Barangay San Dionisio,
ang iyong visa na para sa pamilya. At kaugnay niyan, mahigit 2 piso kada kilometro ang itinaas sa pasahe ng mga regular na bus na tutong Norte sa bus terminal sa Maynila. Mula sa dating 1,130 pesos, bago na sa higit 1,300 ang pasahe sa regular nilang bus na biyaheng Tubiaga-Ron. Ang executive sleeper naman na may higaan, kumot at libreng pagkain at 2,000 pesos mula sa dating 1,800 pesos. Tumaas na rin ang pasahe ng mga biyaheng Pangilong Susurilo, Norte, Tarlac at iba pa. Ang ilang pasahero walang magawa kundi tanggapin ang taas pasahe. Okay lang naman kasi tumaas din ang gasolina eh. Kaya wala tayong Pero po- magagawa. Sagot ko naman natin na umuwi eh. Saan yun? Ayaw natin yung sa ito. Ah. Thank you po. Sige po, mga ingat po. God bless po. Okay. Ayan, so na-drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat at God bless. Paalam po muna. Pansamantala tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na mission. Paalam po. This is John Parenda, Filipino Channel. Ang inyong po lingkod. Paalam po.